Sa taas na sandaang talampakan, tumirik ang bagunayan ng isang roller coaster sa Texas sa Amerika. Maingat ang bawat galaw ng mga rescuer para maialis ang bawat rider sa nagkaaberyang ride. Sa ulat ng local media, 8 ang sakay na ng nasabing bagon. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Moonwalk sa Parañaque kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 4 na oras. 12 fire truck ang rumisponde para apulahin ang sunog. Walang naitalang sugatan o nasawi sa insidente. Nananatili sa evacuation center ang mga apektadong residente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Hindi naman bababa sa 20 pamilya ang apektado matapos sumiklab ang sunog sa Barangay 190 sa Pasay nitong Sabado. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasaktan o nasawi sa sunog. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog bago maapula sa tulong ng 30 truck ng bumbero at fire volunteers. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Dahil sa umunoy angasan sa kalsada, sa kulungan ng bagsak ng 2 sangkot sa gulo sa Maynila. Ang insidenteng nahulikam sa balitang hatid ni Bea Pinlac. Pasado 6:00 ng gabi nung Huwebes, dumating ang motorsiklong yan at tumigil sa gitna ng San Agustin Street sa Barangay 540 Sampaloc, Maynila. Bumaba ang mga sakay ng motor na ayon sa barangay ay magkapatid. Ang driver na si alias Gary may kinuha sa compartment ng motor. Ano lang po siya, yung parang stick na matalas. Yung parang kahoy lang po siya. Depensa ko lang po yung kasi once na dumaan kami doon, hindi po namin masasabi kung ano nangyayari. Naglakad sila papunta sa harap ng isang bahay at tila may nakasagutan mula sa loob. Maya-maya pa, tumakbo ang magkapatid. Hinahabol na pala sila ng nakaalitang si alias Tonyo na isang tsuper ng jeep na may bit-bit na itak. Bumunot kumuha siya ng parang patalim or weapon sa kanyang motor. Sinugod si jeepney driver. Si jeepney driver naman umatras, pumasok sa bahay, paglabas may dalang itak. Nang hindi mahabol ang magkapatid, pinagtataga ni Tonyo ang naiwang motorsiklo. Lumabas din ang kapatid ni Tonyo na may dalang pamalo. Ang magkapatid tumakbo pa uwi, pero bumalik sila kalaunan, may dala ng improvised na baril. Bumalik sila sa bahay din, kumuha na kagad yung tinatago nilang pen gun. Then nagpaputok sa area. Fortunately naman, wala namang tinamaan dun sa area, pero still, mali pa rin kasi siyempre nagpaputok yun. Nag-create ng takot dun sa lugar. Rumesponde ang barangay at pulis. Inaresto si Gary at Tonyo. Base sa investigasyon, ang pinag-ugatan umano ng gulo. Ang pinagsimulan lang is yabangan lang, nagkatitigin lang na hindi maayos. So, parang nagkainitan, nagkasama ng loob. Angasan lang sa kalsada. Meron kami ng alon ng konting salutad. Dahil po sa nahirapan po sila pumasok sa kalye po namin. Kumbaga sa pagpamilya mo, lahat gagawin mo. Reklamong malicious mischief at grave threats ang isinampalaban kay Tonyo. Illegal possession of firearms, indiscriminate discharge of firearms, at alarms and scandals naman ang kinakaharap na reklamo ni Gary. Pareho silang nakapiit ngayon sa Sampaloc Police Station. Hindi na sinampahan ng reklamo ang kapatid nila. Hanggat maaari, sa alang-alang natin yung ating buhay at yung safety natin. Hanggat maaari, huwag natin idaan sa init ng ulo. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Dumaloy ang maitim at malaburak na tubig sa white sand at dumiretso sa dagat sa El Nido, Palawan. Kuha ang video niya ng isang guest sa isang hotel noong May 20. Kitang humalo ang maitim na tubig sa malinaw na bahagi ng dagat. Ayon sa upload ng video, nakita nilang rumaragas ang maitim na tubig sa ilalim ng tinutuloy nilang hotel nang medyo tumila ang ulan. Sabi ng chairman ng barangay, hindi galing sa hotel ang maitim na tubig kundi galing sa bundok. Lagi raw yan nangyayari kapag malakas ang ulan. Sinubukan ng GMA News kunin ang pahayag ng hotel pero wala raw ang kanilang general manager na siyang otorisadong magbigay ng pahayag. Sinusubukan din ng GMA News kunan ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Tourism at lokal na pamahalaan ng El Nido. History in the making ang isang Pinoy sa Philippine National Speed Cubing Open 2026 sa Tagaytay City.
Siya ang 15 anyos na si Crimson Aradaza ng Baguio City. 5.33 seconds ang kanyang nagawang world record sa first round ng 3x3x3 100 speed cubing event. Nabasag niya ang dating world record na 5.66 seconds na naitala noong Swiss Nationals 2024. Good job, Crimson! Pinangangambahang madamay ang nasa 200,000 Pilipino sa Taiwan sakaling lumala ang hidwaan ng Taiwan at China. Pagtitiyak naman ng Taiwanese government, may mga nakalatag silang hakbang para maging ligtas ang mga Pinoy roon. Ang mainit na balita hatid ni June Veneracion. Isa sa 3 Pilipino na nagtatrabaho sa Wangfang Hospital sa Taipei, Taiwan, si Dr. Annie Lee. Nakapangasawa na siya rito ng Taiwanese at meron ng 2 anak sa 3 dekadang paninirahan dito. Sa kabila ng pangamba sa tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, hindi raw sila nagpapaapekto ng kanyang pamilya. Pero kung sakali, nakahanda raw silang mag-impake kapag lumala pa ang sitwasyon. Siyempre, evacuate ako sa Philippines. Sa taya ng gobyerno ng Pilipinas, nasa 200,000 ang mga Pinoy na nasa Taiwan. Tiniyak ng Taiwanese government na hindi nila papabayaan ang mga Pinoy na itinuturing nila na malaking bahagi ng pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Of course, Taiwan and the Philippines also have different consultative channels, and this allows us to have deeper cooperation and discussions about disaster prevention and also disaster mitigation, to make sure that when there is an emergency or a conflict, everyone will know what to do to best protect themselves. This includes Filipinos in Taiwan as well. If unfortunately something really did happen, our government will do everything we can to help, whether they're students, workers, or someone who married to Taiwan. We will do everything to ensure their safety and to assist if such actions is needed. Sa mga kalsada, sa mga establishment dito sa Taiwan, karaniwang makikita yung ganitong signage. Air Defense Shelter, para maging guide ng mga tao kung saan sila dapat pumunta sa oras ng emergency. Bukod sa mga signage, meron ding website na pwedeng tignan. Dito makikita ang mga shelter at iba pang tips kung ano ang dapat gawin kapag nagkaroon ng kaguluhan, pati na rin ang sakuna. Kung sakaling mauwi sa gera ang gulo sa pagitan ng Taiwan at China, isa sa mga mahalagang papel na gagampanan ang mga medical personnel. Isa sa mga dekalibreng ospital sa Taiwan ang pinagtatrabahuan ni Dr. Annie. Pagmamayari ito ng gobyerno pero pinapatakbo ng pribadong sektor. AI-powered ang kanilang mga medical equipment. Moderno man, pero problema sa ospital ang kakulangan ng mga nurse. Bagay na nararanasan din daw ng ibang medical facility sa Taiwan. We can work together, nurse and many things. Ang kinalulungkot ni Dr. Annie, pwede naman daw sanang tumaas din ang kalidad ng mga public hospital sa Pilipinas. Ang problema, ang pondo, nauuwi lang sa bulsa. Siguro pag ang corrupt is less, mas gaganda ang Philippines. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA News. Nasa Pilipinas si Vietnamese President To Lam para sa 2 araw na state visit. Dumating siya sa Villanueva Air Base kahapon kasama ang kanyang asawa. Ang pagbisita ni President To Lam ay kasabay ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam. Ayon sa Presidential Communications Office, pag-uusapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas ng ugnayan ng 2 bansa pagdating sa kalakal at investment, food security, depensa at seguridad, edukasyon at turismo. Samantala, kinansela naman ang pagbisita ni To Lam sa Senado ngayong araw. Mga kapuso, kahit na inuulan tayo, maging alerto pa rin sa matinding init at alinsangan ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Baler at Kasiguran sa Aurora at sa Borongan Eastern Samar. 44 degrees Celsius naman sa Infanta Quezon at Sanatuan, Surigao del Sur. 43 degrees Celsius sa Catbalogan, Samar at sa Giwan, Eastern Samar. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Dagupan, Pangasinan at 9 na iba pang lugar sa bansa. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City, dito po sa Quezon City at sa 13 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman sa Sinay, Ilocos Sur at sa mahigit 20 iba pang lugar sa bansa. Mga kapuso, stay hydrated. Magsuot ng komportabling damit, huwag magbilad sa arawan sa mga sandaling ito hanggang alas 4 ng hapon at gumamit ng payong o anumang panangga sa init.
Update tayo sa lagay ng panahon ngayong papalayo na sa bansa ang Bagyong Domeng. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po sa Rapi at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Apo, saan po mga lugar inaasang uulanin kahit palabas na sa bansa ang Bagyong Domeng? Sa ngayon, Rapi, inaasahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng pinag-ibayong habag sa Southwest Monsoon. Posibleng maranasan ngayong araw dito sa Metro Manila, sa Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at maging sa Western Visayas. Kaya sa mga kababayan po natin na sa mga nakatira sa mga nabanggit na lugar, maging alerto pa rin, mag-monitor ng mga localized thunderstorm o heavy rainfall advisory at maging alerto sa mga posibleng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar naman po na malapit sa paanan ng bundok. Ano po yung mga magiging lagay ng panahon para sa linggong ito? Well, sa ngayon, Rapi, inaasahan natin na bagamat tuluyan ng lalabas ng PAR itong bagyong si Domeng, patuloy itong magpapaybay ng habagat. Kaya may mga ilang lugar pa rin po na inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi nga ng Luzon sa mga susunod na araw. Yan po yung mga gaya ng lalawigan ng Zambales, mga lalawigan dito sa Cordillera Administrative Region at ilang mga lalawigan dito sa Ilocos Region sa mga susunod na araw po yan dahil sa pinag-ibayong habagat. Dito naman sa Metro Manila, asahan pa rin po natin yung mga pagbugso-bugsong pag-ulan in the next 2 to 3 days. At kailan po posible magsimula yung panahon ng tag-ulan? Nagsimula na yung habagat season eh. Ano po yung mga tinitingnan yung parameters? Well, unang-una, Rapi, tama ka dyan. Maaaring itong current habagat episode ay maging trigger ng pag-ulan dito sa ating bansa. Dahil kailangan muna nating ma-monitor, no? Kumbaga, almost 50% ng mga weather station natin sa western side na ating bansa ay kailangan makapagtala ng pag-ulan na more than 25 mm. Yung prevailing na hangin or yung direction na hangin ay dapat manggagaling sa west to southwest direction. And of course, dito sa Metro Manila, kailangan may mga naitala rin tayong pag-ulan, 2 or 3 out of the 4 monitoring stations natin. So we're looking at the possibility na either masatisfy ngayong current habagat episode or possibly before the second half of June, masatisfy na yung criteria para nga makapagsimula tayong mag-declare ng pag-ulan. Pero sa ngayon po, yung mga pag-ulan natin ay maaaring short-lived. Lalahanin po natin, dahil natin tandaan na bagamat nakakaranas tayo ng mga pag-ulan ay magkakaroon po rin tayo ng mga ilang araw or maging linggo na makakaranas naman na panahon. Pwede nyo pong i-differentiate yung hanging habagat at yung tag-ulan dahil dati kasi pag sinaming tag-ulan, yun na yung hanging habagat. Pero ngayon, meron nang simula ng hanging habagat at magsisimula pa lamang yung tag-ulan. Pwede nyo bang i-differentiate itong dalawa? Well, maganda katanungan po yan. No? Kasi karaniwan po, ang panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa ay natitrigger once na may bagyo nagpapaibay ng habagat. Ngayon, gaya nga na nabanggit natin, kaya nga binanggit natin na simula na ng panahon ng habagat dito, ngayon titingnan naman natin kung yung mga pag-ulan na habagat na current episode nating nararanasan ay masasatisfy yung mga kondisyon na nabanggit natin kanina para tuluyan na po nating i-deklara na panahon na nga ng tag-ulan dito sa ating bansa. Kasi, Rapi, pwedeng magkaroon tayo ng pag-ulan sa nadulot ng habagat, pero kung hindi masasatisfy yung criteria, short-lived lang kumbaga yung pag-ulan, ay hindi pa rin po natin totally masasabi na tag-ulan na nga dito sa ating bansa. At mahalaga po yung malaman ng mga kababayan natin dahil once na sinabi natin na panahon ng tag-ulan, yung mas magiging madalas na yung episode ng pag-ulan para po yung mga iba't ibang sektor makapagplano, lalong-lalo sa agricultural sector. That is why, kailangan po natin ng monitoring at saka data na magpapatuloy nga na consistent na yung pag-ulan at para tuloy na natin masabi na simula na nga po ng tag-ulan dito sa ating bansa. At ilang bagyo po yung inaasahan natin papasok para sa buwan ng Hunyo? Sa buwan naman po ng Hunyo, 1 hanggang 2 bagyo yung posibleng pumasok sa loob ng PAR or mag-develop sa loob mismo ng PAR at may tendency na pwedeng tumama na ating bansa or gumilid lamang sa mga karagatan nga dito sa silangang bahagi po ng ating bansa. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Nagka-landslide sa National Road sa Barangay Napua sa Sabangan Mountain Province. Kumambalang sa Bontoc Baguio Road ang mga gumuhong lupa at bato mula sa bundok. Dahil dyan, pansamantalang hindi madaanan ng kalsada. Nagsasagawa na ng clearing operation ang DPWH. Inabisuhan na rin ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta. Para matiyak na nasusunod ang 50 pesos kada kilong price cap sa imported na bigas,
Nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ilang palengke. Sa 5 stall ng bigas sa Dagonoy Public Market sa San Andres, Bukid, Maynila, isa lang ang bukas ngayong Lunes. Ayon sa market master ng palengke, araw-araw namang bukas sa mga tindahan doon. Nagkataon lang daw na may outing ang isa sa mga may-ari ng isa sa mga tindahan at posibleng naimbitahan ng iba, kaya sarado. Araw-araw din daw ang monitoring ng price cap implementation doon. Babalikan ang mga saradong tindahan para mabantayan ang presyo ng ibinibenta nilang bigas. Ayon sa DA, hindi pa 100% pero mataas na ang compliance sa price cap. Hanggang June 12, iira lang 50 pesos per kilong price cap sa imported rice at pag-aaralan pa raw kung palalawigin ito. Full of kilig at saya ang inorganize na event ng fans para kina The Secrets of Hotel 88 stars AZ Martinez at Ralph De Leon. Mala-wedding reception ng peg ng fan meet na dinaluhan mismo ni na AZ at Ralph. Ang ilang fans nag-outfit pa ala sari na karakter ni AZ sa The Secrets of Hotel 88. Ilan sa highlights ng fan meet ang fireworks display at games. Isinare din ni na AZ at Ralph na marami pa raw dapat abangan sa The Secrets of Hotel 88 kung saan sila napapanood as Sari and Martin. Thankful naman ang dalawa sa patuloy na suporta ng fans sa kanila. All out din ang energy ng fans na nakidyan sa performances ni The Secrets of Hotel 88 star at PBB Celebrity Collab Edition Season 1 Kapuso Big winner Mika Salamanca sa kanyang album launch concert nitong weekend. Present dyan ang former co-housemate niyang si Clarice de Guzman na nakaduet niya sa hit song na Himala. Full support din dyan sina Josh Ford, Will Ashley at Cyril Banabat. Thankful naman si Mika na natupad ang kanilang pangako na susuportahan ng isa't isa sa loob man o labas ng bahay ni Kuya. Extra grateful din siya sa fans na mula Sparkle Run ay all out ang love at support sa kanya. For the first time, idinaos ang tradisyonal na Pinoy Santa Cruzan sa Croatia. Tampok dyan ang sagala na kumakatawan sa mga reyna mula sa luma at bagong tipan. Suot ang magagarang kasuotan, dinaluhan niya ng maraming Pilipino na mula pa sa iba't ibang bahagi ng Europe. Isang misa rin ang isinagawa sa St. Vincent de Paul Church. Ipinaliwanag doon ang kahalagahan ng Santa Cruzan. Pagpapatunay raw ito na nanatilig buhay ang pananampalataya at kultura ng mga Pilipino saan man naroroon. Chocolates at bulaklak, yan ang kalimitang inireregalo tuwing Valentine's Day o di kay anniversary. Ang isang misi sa Binyan, Laguna na pa-catch my feeling sa regalo sa kanya ng kanyang mister. Galit ba yan? For the hagis kasi ng bouquet, si Tatay Jerry sa kanyang sweetheart sa pagdiriwang ng kanilang 42nd wedding anniversary. Kwento ni Hughes Cooper Jason Cano, kinuhanan niya ng video ang ama nang makitang may bit-bit na bulaklak. Nagulat na lang daw sila at pinagtawanan ang malagangster na atake ni Tatay. Hindi raw kasi talaga showy si Tatay Jerry. At kahit madalas na aso't pusa ang kanyang ermat at erpat, mas nangingibabaw pa rin ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ang Mala Bouquet Toss na anniversary gift ni Tatay Jerry may 14 million views na online. Tatay Jerry, ikaw ay trending! Sweet pa rin naman. Oo nga, medyo brutal na yung pagka-sweet ni Tatay. Sweet with a twist.